Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Biz Edit. Once again, ako pala si Josh. For today's video, kung kayo is updated na sa kaganapan dito kay Sitaw regarding sa kanilang closure, no, or sa kanilang pamamaalam dito sa Pilipinas. And ayun, wala na nga guys, no. And ang question dito, paano natin makukuha yung ating puhunan kahit wag na yung tubo? Sana ibalik man lang ni Sitaw. And kung kayo is mayroong dedicated customer service or support, katulad nito, ayan si Miss Ara, tinawagan ko yan, palagi kong kinukulit, pero ganun pa man, alam niya naman pag mga customer support, kung ano lang naman yung binigay na memo, yun lang palagi ang sinasabi nila. Delay, may problema sa bangko, and magpalit ng bangko, mag-update ng payout details, palaging yun. So magbe-base lang tayo dito sa nirelease nila ng statement kanina, no. And papakita ko din sa inyo guys, no, ito yung ating my wallet. And meron pa ako dito freezing money ng 87,000 pesos. Medyo malaki pa ito guys, no, bukod pa sa mga pending na withdraw ko. So kung compute natin yan, pakita ko lang sa inyo guys, 87,000. Ayan. Ito guys yung ating mga withdrawals na hindi pa na-approve. So ayan, may refuse. So hindi ko na isasama yung refuse, no, yung mga pending na lang. Ayan yung mga pending. Medyo marami pa dun to guys, no. So sabi dun sa email is 3% daw weekly yung gagawing disbursement or pagbibigay ng ng pagpababalik yung puhunan natin. So yun, plus natin 31,000. Ilan ba to? 1, 2, 3. Ayan. Plus 30,000. Plus 30,000. Plus 30,000. Kaya guys, puro 30,000 to, di ba? Kinausap ko yung customer support or yung dedicated customer support nila. Sabi daw, wag daw masyadong malaki yung withdrawin. So, ang ginawa ko, hinati-hati ko siya sa 30. So, sabi yun yung advice nila. Yun, yung I don't know kung ano ba tawag yan, alibay. But anyways, sinunod ko pa din and then hinati-hati ko na lang yung aking mga withdraw. So, 1, 2, 3, 4. So, 4 ba? Tama ba ako? 1, 2, 3, 4. Plus 17,500. So, ito pa guys yung ating puhunan kasama po yung ating pending. Ayan. So, ito siya guys. 225,000. So, yung affiliate, kung kayo is meron earnings sa affiliate, wala na po yun. For sure, hindi na yan ibibigay. Huwag nyo nang asahan yan. Kasi, ang ibabalik lang talaga nila dyan, kung swerte tayo, ibalik nila yung puhunan. Pero guys, huwag kayo masyado umasa kasi ganun. Wala, hindi natin hawak kung ano yung gagawin nila. And magagawa lang natin is yung advice nila na palitan naman daw ng GCash or Paymaya. So, saan ba ito nanggaling, itong memo? Punta tayo sa Gmail. So, ito yung nirelease nila na statement kanina, no? Ayan, kaninang hapon. Dear Sitaw Seller, ang haba, no? It is with deep regret that we must inform you that due to Securities and Exchange Commission Revocation Order, I don't know kung sino ba may kasalanan dito, pero sabi ng SEC is late sila atang nag-send ng mga ng mga papels or documents, kaya nangyari ni-revoke, di ba? So I don't know kung ano pa man yan, pero sabi dito yung mga delays and then yung mga puhunan is ibabalik nila. Ayan, we understand that this is significant blow to you and our partners due to the cancellation of agreements with our payment getaways and banks. Our financial change has come under immense strain. So yun nga, I don't know, sabi nila nagka-problema na daw sa mga bangko. So alam niyo naman, pag magsasara, yan naman talaga yung mga reason, di ba? So
additional for all Philippines order. Lahat ng ito pa isa guys, no? Kung kayo is merong order, 'di ba? Meron pa silang mid-year sales na naganap nung June 12 to 15 ba? I don't know kung kailan to. Pero hindi ako order guys kasi too good to be true na yon na meron silang tawag dito mga products sa sobrang baba ng presyo. So that day pa lang guys, alam ko parang may something na, yun nga yung revocation. So ang ginawa ko, nag-request na ako. So kahit nag-request na ako, ilang weeks na hindi pa rin siya pumapasok. Kasi nga pending or I don't know kung ano nangyari. So sabi dito, for all Philippine user with funds in their account, please apply for withdrawal by July 31. We will make the necessary arrangement for payment starting from August 1. So nakalagay dito August 1. We will suspend starting from August 1. We will suspend the withdrawal function and begin phase payment of all funds until the amount are disbursed. So meron tayong isang buwan para i-withdraw or i-request for withdrawal yung ating mga freezing money. So sabi ni Sitaw, yung pera natin sa freezing money is mapupunta sa wallet balance. Starting yan sa sa 26. So as of this recording, 26 ngayon. Mapupunta yan sa wallet balance. Tapos withdrawin natin, then bibigyan tayo 3% lang doon. Kahit 100,000, 3% lang makukuha natin weekly hanggang katapusan ng July. Walang sinabi hanggang December. So parang luging-lugi talaga guys. Kasi nga, imagine kung meron akong expected na withdraw na 225,000. Saktuin lang natin. 3% lang na ito guys. Ayan lang yung makukuha ko per week. So 6,750. Diba? So ilang week to bago siya ma-disburse or mabalik sa atin. So parang malabo na, 'di ba guys? Pero kahit papaano sana mabalik pa lang nila. Sabihin natin kahit kalahati mabalik lang nila, 'di ba? So hoping tayo. So eto nga yun guys. Okay, so pero pa silang sinend dito na batch 1, 2, and 3. May updated neto guys may updated neto. Sinend sa akin yung yung customer support. So ito yung kanina from June 26, ayan, as of this recording, Wednesday 27, Thursday 28, Friday. Kung kayo ay nag-withdraw ng 1,000 to 10,000 pesos for non-profitable merchants, may 3% kayo. Ayan. From 10,000 to 30,000, ayan, meron din kayong 30%. From 30,000 and above, yung first batch is ganon. Okay? So, sa second batch, July 10, so parang ang makukuha lang natin 3% lang, no? Parang parang isang kuwaan lang to. So sabi nila weekly, pero 'di ba? But may date ng 26, 27, 28. Kung weekly pala siya, guys. So expected natin, wait lang guys, kuha tayo ng calendar. So sample, ang in-encash natin dito guys, eto. Yung 28, so 30,000 pataas o yung 27. So every Thursday 27. So sa July mula 4, 11, 8 and 25. So expected natin magbibigay sila ng gano'n, di ba? Every week daw Parang naguguluhan ako guys dito. Pero kayo guys, comment nyo lang dyan kung ano nga ba talaga to. Medyo naguguluhan ako. Pero ito yung bago na sinend ng customer support. Meron pa sila ditong nilagay na website kung saan makikita yung progress kung sino na yung mga naka-receive. 'Di ba? So wala tayong parang wala nang pag-asa. Sabi dito, ayan, June 26,
from 10 pesos to, anong 10 pesos? Baka 10,000, ano? Mali pa, ano? Ayan, from 10 or 10,000 pataas, 3%. Okay? So, parang magkaiba guys, di ba? Mas malaki dito sa sinend kanina. Ano bang oras sinend? Kanina lang, kahapon ng gabi. Ayan, 6:57 PM ng June 25. So, dito, batch 1, 26, batch 2, July na, batch 3, hanggang August. Ayan. So, ito yung table guys, no? Kapag 10,000 to 100,000, June 26. Kapag 100,000 to 300,000, June 27. Kapag 300,000 pataas, June 28. So, 3% po yan. Statistical scope withdrawal request from June 10 to June 23. Kung kayo ay nag-encash ng June 10 to June 23, covered kayo ng first batch. Kung kayo naman ay nag-request ng June 24 to July 7, covered po kayo ng second batch from July 10, Wednesday, July 11, Thursday, July 12, Friday. Ayan. Kung kayo naman is nag-request ng June 10 to July 31, hanggang July 31 po yung withdrawals, no? Kung saan open yung withdrawals. Ayan po yun. Third batch na kayo. And sa third batch din guys, i-refund lahat ng bumili ng mga produkto na mid-year sales nila. 'Di ba? May nag-mid-year sales si Sitaw. So, third batch nyo yun makukuha. Withdrawal funds, ayan, refund order without shipment, 50% naman yung makukuha nyo. So, sample, bumili kayo ng may cellphone doon na 499 ba? 499. So, meron kayong 250 pesos. So, yun. Ibabalik din nila. So, sana ibalik, di ba? So, ito yung statistical scope, no? Possible, kung kayo is nag-request ng June 10 to June 23, first batch kayo. Kung kayo is nag-request ng withdrawal ng June 24 to July 7, second batch. And yung remaining ng June 10 to July 31st, katapusan ng July, kayo is third batch na. So, sana yung third batch ay may matira pa. Diba? Grabe, hindi ko alam kung anong mangyayari dito. Pero yun lang guys ang update ko kung paano ba yung gagawin natin para tayo is makareceive. So, sabi, i-update din natin ang ating payout details instead na bangko dahil nga daw nagkaroon na ng problem si Sitaw sa mga bank. Siguro binan na sila ng mga bangko. Ay ano na lang, tawag dito GCash and PayMaya. So, ang gagawin nyo, punta lang kayo guys dito sa Sitaw applications. Ayan, bukas pa naman siya na o-open pa naman. Click nyo yung manage profile. Then, sa may baba, ayan. So, update nyo na siya guys. Dapat naka-on tong bank payment. Ayan, so, bank name, GCash, tapos yung full name, tapos yung mobile number na verified sa GCash. Okay? So, yun lang guys. Thank you so much for watching. And kung meron pa tayong update, don't forget to subscribe. Click mo yung bell icon para sa susunod na video. Kung papasok pa talaga ito, manonotify kayo kaagad. Thank you so much. Ilalagay ko din yung link ng ng website kung saan mamamonitor nyo kung na disbursed na ba yung first, second, and third batch. Yun lang guys. See you again. Bye-bye.